may lugar sa Pilipinas na paulit-ulit na binabalikan at hindi kailanman pinagsasawa ang puntahan. Palokal na turista man o dayuhan, Boracay na yan. Sa sparkling white sand, crystal clear waters, at world-famous sunset, sino ba namang hindi mabibigahani sa paraisong yan? Kaya ang mga biyahero, paulit-ulit na bumibisita na para bang lokal na yan sila? Ito pwedeng lutuin. Luto na yan. Luto na yan. Luto na yan? Try niyo po. Niloloko niyo ako eh. Pero ang tunay na bida at main character ng isla, sila. Ang mga lokal na buong pusong tinatanggap ang mga bisita. Bakit may amoy siyang alak? Alam ko na. Meron siyang tamis na meron siyang asim. Amoy ko yon kapag umuwi na ako. Ipinararanas sa kanilang kultura. At bukal sa loob na ibinabahagi ang kanilang isla. Kaya para hindi makaramdam ng FOMO o fear of missing out, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Gora na sa Bora! Kahit na mahal ang gasolina, kering-keri pa rin daw magmaneho at kumarera. Hindi nga lang sa kalsada, kundi sa dagat. Yan ang nauusong electronic cart boat dito sa Boracay. Para raw itong go-kart, pero sa tubig pinaandar. Gear up and let's do this, biheros! Sa dami ng ganap dito sa Boracay, isa raw ito sa bagong trend. Malaking impact sa Boracay Island na nag-o-open tayo ng mga ganitong activity kasi nabibigyan natin ng opportunity yung mga locals na mag-upskill din kasi we have like traditional boats na gas-powered. Unlike ito ngayon, na-introduce sa mga local na yung electric vehicle. Tumatagal ng 15 to 45 minutes ang water activity na ito. Sapat na sapat para ipakita ang angas sa pagmamaneho sa tubig, biheros. Sa boat cart naman, maganda rin siya, let's say, kids like 12 above, kahit yung mga kakasya ma'am, kasi sobrang cute niya. So, it's for everyone. Dito lang daw sa tubig pwedeng maging kaskasero gamit ang pauso nilang cart boat. Sa puti at pinong buhangin ng Boracay, ginaganap din daw ang Ati-Atihan Festival. Sila ang tinatawag na balik ati, mga lokal ng isla na nagkukulay ng itim sa katawan. Ginagawa nila ito para maipakilala ang mga katutubong ati na unang nanirahan sa isla. Bersyon nila ito ng Ati-Atihan Festival na ginaganap sa Kalibo, Aklan tuwing Enero. Si Javen, tinanghal na kampyon sa individual category ng katatapos lang na Boracay Ati-Atihan Festival. Fourth generation na raw siya sa kanilang pamilya na gumagawa nito. Bro, first question. May tinataguan ka ba? Wala. Wala po. Wala ka namang utang, kahit Wala po. no? Ano yung nilalagay mo para umitim yung balat? Yung sinusunog ko po yung yung balat ng nyog. Balatan nyo? Yung buko po. Bakit ho kayo naglalagay ng pampaitim sa balat? Panata kasi ng Senior Santo Niño po. Balita ko na normally, di ba, kapag may ati-atihan or festival, normally grupo-grupo yung sumasayaw. Yes po, sir. Ikaw, solo. Yes po, solo. Bakit? First time ko pong sumali ng solo competition. Ano yung pumapasok sa isipan mo kapag sumasayaw ka ng matagal, tapos nun mainit pa sa balat? Parang ano lang, sir, pagod na masaya kasi inaalay namin sa Senior Santo Niño. Yung nakita ko kasi sa kanila, sir, parang ano sila sa Santo Niño talaga. The devotion, we emphasize the faith. Yung celebration, nagpapakilala siya sa isla, yung start ng festival dito sa island, kasi yung ibang tourist,
hindi na makapunta ng Kalibo. Kaya dito na lang sila. Paano ba yan, Beros? Champion itong kasama ko! Eh dahil freestyle naman ang step ng street dance na ito, mukhang uubra na rin ang dance moves ko. Bukod sa Ati-Atian Festival sa White Beach, may isa pang festival sa Boracay na beach vibe din ang atake. Ginaganap ito sa Puka Beach bilang pagpupugay sa pinanggagalingan ng kabuhayan ng mga lokal, ang Puka Shell. Highlight ng pagdiriwang ng Puka Shell Festival ang makulay na street dancing. Kaliwat kanan din ang Puka Shell accessories na pwedeng mabili. Si Eileen, 2 dekada nang gumagawa ng mga abubot na mabibili sa isla. 20 years ago, hindi pa ganito kagulo dito, no? Medyo konti pa lang, no? Although, sa kasama ng tao, mas maganda yung benta niyo po ng Puka Shells. Yun naman talaga yun. namin dito kasi produkto. Oo. Kaya yung nauna namin na nabinta sa sika. Saan niyo po nakukuha yung puka? Andyan na. Huwag niyo po sabihin Puka Beach. Kasi yung Puka Beach, dala talaga. Madami po talaga. Oo, pag ang lalo, kung malakas ang along, hukay kasi. Oo. Doon yan ang malakas na marami. Dahil dyan, gawa tayo ng world-class accessory na gawa sa Puka Shell. Ehem. Ito na sa totoo lang, sa biyahe, kapag gumagawa ako ng arts and crafts, pinagtatawanan nila ako dahil wala ako talaga alam. Pero feeling ko, dahil magaling kang teacher, matuturuan niyo po akong gumawa ng, ano ba bang ginagawa niyo? Ang clip. Angklet. Ayan, mas maliit, mas simple yata. So, 3 po yan. Isa lang pa, tapos 3 buhol. Nawala na po ako. Ganyan. Sige po. Dapat 2 pa. 2 pa. Hay, nako self, kaya mo yan. Yeah! Okay. Yan. Ikot. Hindi, wag mo. Ay, hindi ko ikot. Dito pa lang. Dito lang, dito. Hanggang dito lang. Matapos ang ilang ikot sa sinulid at sita ni Eileen, Yan! Yes! Okay. So hawak dito. Buhol. Ito na, pinapasok na yung buong kamay ko. Para sure. Ito. Yes! 30 minutes na tayo, Nay. ang angklet na nagawa ko, mukhang pangdaliri lang. Ayon kay Eileen, ang gitna at labas ng bahagi ng shell ang madalas ginagamit na pendant sa Puka accessories. Yung mga turista yung gustong-gusto nang bumili ng Puka Shell. Kasi yung Puka Shell nagpasikat dito sa Puka Beach. Mula na ako nagtinda, yun ang binibinta namin. Depende sa sa klase ng Puka Shell na pag may maliit mas mahal. Yung malalaki mas mura. Yung necklace ng malaki is 1,000. Tapos yung maliliit is 3,000. Damang-dama ang summer, lalo kung tatambad sa'yo. Asul na karagatan at maputing buhangin ng Boracay. Kaya hindi nakapagtatakang dinudumog talaga ito ng mga biyahero. Pero kung peace and quiet ang hanap, pause muna sa maingay na bahagi ng isla. Oh, kita mo yan? Kita mo yan? Sa Boracay ako, pero saan kaya ang part ng Boracay? Ha? I ain't lying. This is Boracay. Ito ang Iligan Beach. Ang beach na parang pwede kang makipag-meeting sa sarili mo. Matatagpuan sa hilagang bahagi ng isla. Ilang metro lang ang layo mula sa Puka Beach. Ilig-iligan, malayo po siya sa mga bar or mga maingay na mga doon po makapag-relax po doon kasi wala masyadong tao po. Pero kung hindi naman trip ang relax at chill na bakasyon, dito tayo sa maaksyon. Gusto mo bang maranasang mag-surf kahit walang alon na para bang lumilipad?
bagong activity, may session silang binibigay para sa mga baguhan. At refresher naman para sa mga gaya kong nakasubok na. Kasama ang local instructor, it's game time mga biyero! Hindi nalalayo sa surfing ang water sport activity na ito. Sakay ng electronic hydrofoil board o e-foil, kailangan bumalanse at makatayo sa board. Hindi katulad sa ordinaryong surfboard, may motor at pakpak ang board na gamit. Motor para sa mabilis na pag-andar sa dagat. At pakpak naman para pataasin ang board sa ibabaw ng tubig. Na para bang lumilipad sa dagat yarn? Pwede na po tayong kumayo dyan sa level 10. Gamit ang controller, ikaw ang may hawak ng bilis at taas ng paglipad mo. Pero sa kaso ko, ay nahulog. One more time. Oh no. Hulog 2, lipad 0. Pero as a competitive person, walang susuko. Kung kaya ng local instructor ko na si Jay, kaya ko rin to. Pero sana kaya today. And finally, kita niyo yun, Beros? Kita niyo yun? Alam mo, ang dami ng bagong toys sa water sports. And sa panahon natin ngayon na mahal ang gasolina, mautak yung mga gumawa ng mga battery-operated or very electric-operated water sports vehicle. Naman yung lumalabas yung pagka-competitive spirit natin. You have to keep on trying until you get it. Dun sa helmet, meron ng integrated na communication system. Sinasabi sa akin ni Kuya, okay, ito, sige, you know, put your weight in the front para mas mabalance mo. Oh, sir, medyo lumalabas na tayo dun sa play area. There's something new. There's something new all the time here in Boracay. Ang galing talaga. Ano, nabitig ka sa biyahe? All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!